Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko alam na ganon kalaki ang nagawa kong kasalanan kay Isagani. Kung pwede ko lang balikan ang nakaraan. Pero hindi na pwede kasi nakalipas na. Sa pag-alis ni Isagani sa tahanan nila, naiwan ako dito kasama ang bunso niyang kapatid. Wala ang nanay nila, nasa palengke na. Kaya eto, ako na muna yung magbabantay sa kapatid ni Isagani. Pero sana naman umuwi na siya. Kasi mula sa malayo, natatanaw ko na ang malakas na ulan. Kuya Damian, hinihintay mo bang bumalik si Kuya Isagani? Oo Roberto. Kasi di naman kita pwedeng iwanan dito sa ganyang kalagayan. Naku, Kuya Damian. Bakit ba parang napakalaki ng galit ni Kuya sa'yo? Ano bang ginawa mo sa kanya dati? Roberto, mahabang kwento. At kasalanan ko ang lahat kung bakit nagkakaganito ang Kuya Isagani mo. Pero alam kong maayos naman ang lahat. Sana nga Kuya Damian. Pero nagtataka lang ako kasi dati hindi naman siya galit. Kasi lagi ko kanyang kinakwento sa akin nung maliit pa ako. Tapos nagtataka ako ngayon kung bakit parang galit na galit si Kuya sa'yo. Ganun ba Roberto? Baka nagtatampo lang talaga si Isagani sa akin. Hayaan mo. Magiging okay din kami. Kuya Damian, gusto mo tulungan kita? Oo naman Roberto. Pero paano? Ako lang bahala Kuya Damian. Tsaka pwede mo na akong iwanan Kuya. Kaya ko naman ang sarili ko. Hindi pwede Roberto. Baka kung mapaano ka. Kuya Damian, okay lang ako. Basta tutulungan kita. Tsaka si Kuya, siguradong nasa puntod siya ni tatay. Okay lang ba na siya na lang ang bantayan mo dun? Sige. Kung yan ang gusto mo Roberto. Basta huwag kang malikot at mahiga ka na lang o matulog ka na lang kung gusto mo. Sige po, Kuya Damian. Kaya ito, nilisan ko na ang tahanan nila Roberto. At ito sa mahinang pagbuhos ng ulan, nagpakita ang isang bahaghari. Isang bahagharing parte ng aking kamusmusan. Isang bahagharing sana sumagot sa lahat ng katanungan. Naglalakad na ako patungo sa lugar kung saan ko makikita si Isagani. At habang naglalakad ako, lumalakas na din ang ulan sa mga sandaling to. At nang makarating ako sa sementeryo, tinaha ko na ang daan patungo sa puntod ng tatay nila Isagani. At eto, tama nga si Roberto. Andito ang kuya niya. Subalit, alam kong hindi ito ang tamang oras para kausapin ko siya.
At naniniwala ako kay Roberto na tutulungan niya ako. Pero si Isagani, nakahiga siya sa puntod ng tatay niya. Nagpapakabasa sa malakas na ulan. At sa paglipas ng mga sandali, tumayo na si Isagani at nagpaalam na sa tatay niya. Hindi ako lumabas sa pinagtataguan ko. Baka kasi makita ako ni Isagani. Kaya ito, nang makaalis si Isagani, umuwi na din ako sa bahay at nagpahinga. At sa paglipas ng maulang maghapon, nasa silid lang ako. Nakahiga, nag-iisip, at madalas na tumatanaw sa bintana. Napakalakas ng ulan. Sana tumigil na. Kasi napakalungkot ng ganitong panahon. Pero sadyang tila ba gustong iparanas ng ulan ng kalungkutan. Dahil hanggang sa pagsapit ng gabi, patuloy lang sa pag-ulan. At sa gabing nagdaan, nagising ako dahil kay Manong. Pagmulat ko ng mga mata ko, mataas ang sikat ng araw. Napakaganda ng panahon ngayon. Kaya lang, pinagmamadali ako ni Manong. Kaya ito, pagbangon ko, lumabas ako kaagad sa silid ko. At mula sa sala, nagulat ako sa nakita ko. Damian, ang kapatid ko. Si Isagani. Andito siya sa bahay. Subalit anong nangyari sa kapatid niya? Saglit lang, Isagani. Magbibihis lang ako. Kaya ito, hindi na ako nagtanong pa. Basta, nagbihis lang ako tapos eto. Para mapabilis kami. Sumakay kami sa kalesa para makarating kaagad sa bahay nila. Habang nasa kalesa, magkatabi lang kami, kaya lang hindi kami nag-uusap. Pero okay na yung ganito. Pero ano kayong nangyari kay Roberto? Kaya naman nung makarating kami sa bahay nila Isagani, nasa silid daw si Roberto. Kaya pumasok ako sa silid. Tapos nakita ko si Roberto na nakahiga at nakapikit. Tapos eto, pinakinggan ko agad kung nahinga pa ba. At eto, nahinga pa naman. Roberto, anong nararamdaman mo? At eto, binuksan niya kanyang mga mata. Tapos, itinanong niya sa akin kung nasaan ang Kuya Isagani niya. Tatawagin ko sana sa labas. Kaso, Kuya Damian, huwag ka mag-alala. Wala naman ako nararamdaman. Gusto ko lang na sunduin ka ni Kuya Isagani. Loko ka, Roberto. Akala ng kuya mo kung ano nang nangyari sa'yo. Kuya Damian, huwag kang maingay. Basta, alagaan mo muna ako. Para naman, makasama mo din si Kuya Isagani. Para magkabati na kayo. Ay nako. Ang sarap pitikin ng tuli nitong lokong to. Pero tama siya. Pagkakataon ko na to.